Sa kabilang banda, meron naman tayong isa pang balita patungkol doon kay dating Bamban Mayor Alice Guo na ready na daw ang Bucor na tanggapin siya. Oh, may request actually si Alice Guo na wag na siyang ilipat from yung kung saan man siya nandoon na kulungan ngayon, wag na siyang ilipat ng kulungan kasi matindi rin ito reclusion perpetua. Lifetime imprisonment yung yung pinataw sa kanya. Grabe. Balita natin itong mayor na to sa Bamban Tarlac, magaling daw na mayor ito Sabi. Pero sino ba ang nagpasimuno nitong kaso na to dito sa Pilipinas at naku po, napakaingay nitong senadora na to ngayon dahil nung nasintensya nito, sunod-sunod na naman yung kanyang pagbibigay ng opinion itong Senador Ontiveros, pero natatandaan niyo ang tahimik niyan for few months kasi 'di ba inexpose siya ni Katunying tungkol doon sa kanyang insertions. Dahil may mga flood control insertion siya amounting to 1.35 billion. At dininay niya yun. Sinabi niya na wala siyang insertion, walang ganito, walang ganyan. Naging mainit na issue yun until maglabas ng ebidensya itong si Katunying. At hanggang ngayon hindi pa nagpapaliwanag itong ating napakahusay na senador. Pagdating dito kay Alice Guo, ang ingay na naman, pero sa corruption sa gobyerno, ang bilyon-bilyon, daan-daang bilyon na insertion din ng gobyerno sa flood control, tahimik siya. Bakit kaya? Tingin ninyo, tahimik siya. Paring RJ. Nagtataka nga ako dyan Pagdating sa, di ba napansin nyo, pagdating sa flood control, tahimik na tahimik. Basta mga corruption, na gano'n yung usapan, hindi mo mararamdaman to si Ontiveros. Hindi, clarification lang Hindi pala reclusion perpetua. Life imprisonment. Okay. Yung kay Alice Guo. Tapos, dito sa mga kagaya niyan, yung mga kaso na hinahawakan niya, talagang push na push siya. Hindi ko alam kung timing lang ba to dahil nagsalita si Senator Amy o pang takip na lang ba to doon sa issue na binato ni Senator Amy dun sa kapatid niya o sumakto lang talaga. At napapansin ko talaga dito kay Senator Hontiveros, mayat-maya, pag scroll mo ng ng Facebook mo, mayat-maya nandun siya. Meron pang mga comment doon na comment ng hindi mo malaman kung sa ibang bansa ba yun na future president daw, bagay na bagay daw maging future president. Pero paano ka magiging future president kung hindi mo masasagot yung mga akusasyon patungkol sa'yo? Kagaya nga niya ni Katunying, di ba? Hanggang ngayon, wala tayong alam. Basta nanahimik na lang siya nung naparambula simula nung galing sa maingay na alam mo yung palengkerang hindi mo malaman, biglang dahil inatake siya, biglang nawala. Tapos ngayon, aangat na naman. Dahil nakalimutan na siguro natin. Pero tanda mo, hindi namin nakakalimutan yung mga pinagagawa mo. Kaya ngayon yung question mark ngayon. Kasi biglang naglabas ng desisyon yung korte dito kay Alice Guo. Tapos tahimik ito si Risa Ontiveros sa kanyang insertion at saka sa insertion ni Bongbong Marcos sa GAA. Alam naman natin na itong si Risa Ontiveros isa doon sa komite. Pero sabi naman niya, hindi daw siya pumirma, hindi daw niya pinirmahan, pero meron pa rin siyang insertion dito sa 2025 budget. Jay, ano sa tingin mo? Diversion na naman ba to? Pinahiingay na naman ba nila to para makalimutan itong totoong issue ng bayan natin ngayon, which is corruption? Para sa akin, natatakot sigurong masilip itong si Risa. Kasi una-una, mabalik tayo dun sa insertion nga, kung matatandaan natin, gawa ng medyo maingay din si Senator Chis Escudero, di ba? Mapatungkol sa korupsyon. Nadadamay siya. Na-mention pa si Romualdez. So ngayon, nakita natin na pinag-initan si Chis Escudero doon sa 30 million na ibinigay sa kanya ng kontraktor at inamin naman ng kontraktor pero sa sarili niyang pera yung binigay kay Senator Chis. Nagtataka tayo na bakit bilyon ng usapan sa insertion ni Risa Hontiveros pero bakit hindi inaaksyonan ng COMELEC?
billion ha. Kung matatandaan ko, 3 billion ata. Actually, hindi na nga Comelec ang may problema dyan. Ombudsman na. Ombudsman din, O no? di umano doon sa mga insertions niya, meron doon, hindi ko alam kung ghosts o ano. O May mga dapat ghosts tapos talaga. Dapat tapos na o nagsimula na pero hindi pa Hindi na. nagsisimula. Oo. Tsaka, yun nga, isa rin sa mga nakita natin yan, yung mga proyekto na hindi natapos. Ngayon, dito natin talaga nalaman na pag ikaw ay tahimik at hindi mo sinisita or hindi mo binabangga ang korupsyon na nangyayari sa Pilipinas, hindi ka nila papakailaman. Kagaya ng ginagawa ni Risa. Kaya nga sabi ko nga, kung pagpipilian natin, Cheese at Risa, mapatungkol sa ingay, mas maingay pa si Cheese. Kaya, ginigipit si Cheese ngayon. Kaysa kay Risa, na tahimik sa korupsyon, hindi nga ma-mention si Martin Romualdez eh. Tingnan mo, hindi siya ginagalaw. Siguro, kaya nga, kagaya ng tanong mo, Boss Da, kaya hinananahimik siya ngayon, ayaw niyang trabahuhin siya, kagaya ng ginagawa sa ibang mga senador. Kasi yung mga nag-iingay ng mga senador ngayon, tinatrabaho. Pero siya tahimik, hindi siya tinatrabaho. Master Judea, dito kay sa issue nung kay Alice Guo at saka nito ni Risa Ontiveros na biglang nagsalita, tahimik sa confidential fund, maingay sa confidential funds ni VP Sara, tahimik sa corruption ng Marcos administration, biglang ngayon nag-iingay. Yun. So, iba kasi yung may tinitingnan sa kinikilingan eh. Kung baga, unahin ko muna itong kay Guho, no? Ito, real deal na to. Ibig sabihin, talagang wala nang atrasan. Kawawa rin to. Kawawa. Talagang diniin. At ang pinaka may malaking ambag, kaya nakulong ito, isa na yan, si Risa Ontiveros. Oh, kaya nga parang proud na proud siya eh. Kasi siya ang nagpasimuno neto. Pero di ba meron ding issue Yes. na may pumasok din daw na mga bagong parang grupo ng Pogo sa Pilipinas o ng illegal na sugal sa illegal. Pilipinas. Yun nga ang problema dito kay Risa Ontiveros. Kasi kapag mapapakinabangan nila, tahimik sila eh. Pero kapag kapakinabangan ng kalaban nila sa politika, doon sila nag-iingay na alam natin yung itong si Risa Ontiveros, noon pa man may problema na ito sa PhilHealth eh. Then, yung insertions, hindi daw insertions, tinatawag nitong amendments. Wala namang pagkakaiba yun, isa lang naman pinanggalingan ng pere. Doon pa rin naman sa funds, unprogrammed funds nang galing. So, insertions or amendments, parehas lang naman yun kung saan nang galing. Ibig sabihin, walang pagkakaiba. Kahit gaanong pagrarason ang gawin ng Risa Ontiveros, nakikita po yan sa numero eh. May mga pinakita si Tunying eh. Pinakita si Tunying ng mga numero at mga katibayan na ikaw, Senator Risa Ontiveros, ay talagang may natanggap din na pera. Kaya kami nagtataka eh, kung bakit ang tahimik mo, tapos biglang pag may issue na mga katulad nito kay Alice Go, biglang nag-iingay ka. Hindi kaya ito may nagpapaligsahan ito, mga partner, na kung papansin niyo, walang malakas na kandidato sa pagka-presidente ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kaya napangako sige, kung sino ang medyo matunog na pangalan yan, susuportahan ko. Kasi lahat sila parang nag-iingay ngayon, nagpapagalingan, nagpapabibuhan sila Kung sino, siguro, ang pinakamaingay at pinakamalakas, yun na siguro susuportahan ni Bongbong Marcos Jr. Kung ako naman ang kandidato, kung ako ang kandidato, ayaw kong madikit dito kay Bongbong Marcos. Kasi sirang-sira ito kung pare-para sila sira. Ayun na nga. So, again kung ako ang kandidato, hindi ako papayag na makonect ako dito. Dapat nga, siya pa mismo yun nag-iingay at binabanatan nito kung gusto niyang pumosisyon para sa 2028. Hindi ba? Pero mukhang mukhang hindi yung eleksyon ang punteriya nila. Mukhang ang punteriya talaga nila is palabnawin itong mainit na issue na ito ngayon. Kasi sila naglalaglagan. Jay, meron kayo dadagdag bago si Sir Jack? Ito kasi, saan ba naanuhan ng kaso si Alice Go? Di ba sa Pogo? Di ba? Sa Pogo yan Ngayon, nagtataka ako kay Risa na hadlang siya sa Pogo, pero hindi niya hinahadlangan yung Pigo na ipinalit doon sa Pogo. Yun. Na yung Pogo,
ang mga naglalaro doon, mga dayuhan. Chinese. Mga Chinese. Pero yung Pigo, purong Pinoy ang mga naglalaro doon, pero wala ka ding salita doon. Eto hindi siya pag-ano, napaisip ako na hindi kaya nyo tinira ang Pogo para maprotektahan nyo ang Pigo. Alam mo, si Risa Ontiveros lang ang nakapagpaisip kay Jay, ha? Bihira nag-isip yan. Ngayon lang siya napaisip, ha? Ano sabi mo? Si Risa ang protector ng Pigo. Oh, pwede. Kasi hindi niya binabanata yung Pigo na sugal ngayon eh. Pwede. Doon nanggaling doon nag-ano ng kaso si... Hindi, tsaka merong Alice Go. Tatanda mo, merong expose si Sas Rogando Sasot tungkol dyan, ha? Yung mga dumadaan daw from ibang bansa, dyan daw dinadaan sa Clark. Papasok dito. Uy. Hindi pa rin nila nasasagot yun, yung expose na yun. Ano sabi mo dito sa kaibigan mo, si Risa? Ano kaya, ito si Risa, pinapantayan ng Facebook ko nito eh. Uy, oo. Actually, ito, gusto niyo makita. Nakamatagal eh, magagaling, walang wala. Nagsasalita ka. Actually, Di laki prepare. ako nire-report yan. Lumalabas pangalan niya. Talaga? Dalawa klase yan. Merong taxi, tapos merong UR report ng copyright now, copyright. Kaya, pansin nyo, hindi ako nakukuha sa mukha niya. Bawal pag minus ko yung mukha niya, talagang ganda ko eh. Baka type ka niya. Ayun nga, Kasi yung huling na link sa kanya, parang hawig mo eh. Oo, sino? Oo nga. Di ba? Yung bumibili ng DVD dyan sa may Cherry. Hindi nyo kilala yun? Yun si Llamas. Anyway, si Alice Dating ex. Si Alice Guo naman, ako nangihinayang ako sa kanya. Parang bagay kami. Oy. Di sino? Si Alice Guo. Ay, sayang. Nasa Alam loob ko, na. naniniwala ako Kamukha mo walang pa naman si kasalanan niya. Daming Su. Oy. Ayun niya si Sansay eh. Diba? Nasa loob na eh. Unless gusto mo pumasok doon. Kasi, Kaya kami magsama ron, diba? Crush ko yan eh, Alice Guo na yan eh, diba? Ang ganda talaga yan. Tignan mo yung mukha single niya. daw yan, single. Ayun niya eh, siyempre. Alam mo, gawa niya tomboy eh. Ayun, kasama niya sa club. Chismosa ka. Anyway, si Alice Guo, sana makalaya pa sa sayang, ang ganda niya oh. Sayang lahi. Meron pa naman yatang appeal yan eh, no? Oo, kasi batang-bata pa to, magaling daw na mayor ito eh, sa Ay, Bamban. oo, Ito lang mga taga-Banban eh. Actually, yung kaibigan ko, nagagwan ng laklis mo. Sana nagsabi, galante raw to eh. So, pinag-initan talaga or paano? Actually, umaabot pa lang Oo. May relief goods na. Ay, wow. Ba't Galing, Ano ka nila yan? Ambon pa lang, may relief Ampun goods pa na. lang. Tapos pag umulan, walang pasok sa buwan. Sarap. Ang ganda pala Kaya dito. alis ko, Kulong talaga siya. alis ko, paglabas mo, love you. Pero Boss Dada, may tanong ako. Ha? Okay. Tanong. Doon sa mga taga Cavite, wala na bang pogo dyan? Sarado na yung ano doon eh, building. Sarado na. Island Cove, yung Island Cove. Oo, Wala na sarado. yan. Ako, In fairness naman, sarado. no comment. Nako. Huwag mo na ituloy. Nako po, yun na nga, meron pa isa bukod dyan kay Alice Guo. Pagka Alice Guo, ganyan naiisip ko talaga yung favorite, yung kaibigan mo. Si General General pa ba yun? Ewan ko. Nasa ano pa ba yun? General Lupa. Nasa posisyon pa ba yun? Si General Torre, parang nagpapapansin. May Oo nga. sinasabi siya na willing daw siyang hulihin. Si Senator Bato. Si Senator Bato. Actually, nakalimutan na nga natin eh. Oo nga, Akala ko biglang wala na yan eh. Akala ko nga, naglao nasa na ibang yan. bansa na Akala yan. ko bumalik na yan sa kaharian ng Bigla mga nagpapansin demonyo eh. Oo, nandiyan dyan pa pala. Ano masasabi niyo dyan? Akala ko nga akala nga natin bumalik na sa lupa yan eh. Hindi natin nakalain na biglang... Pero yan ang pumuporma Oo nga. sa Dilaw. Oh. Pumunta pa nga sa event ng Liberal Party. Uy! yan eh. Pangit nun. Dilaw tsaka itim. Pagpagsama mo yan. Brown yun. Dilaw tsaka itim. diretso. Grabe naman yun. Tsaka puro germs, no? Dilaw tsaka itim. At saka yung mga pinklawan. Kaya siya ang mukhang tinitingnan na maaaring kandidato sa 2020. President boss. Hindi ko alam kasi kaya nga nila kaya nga gusto kasi 'di ba? Ano ba mga pinklawan? 'Di ba Gen Z 'yan? Oo. So, ang mga pinklawan Gen Z. Mahilig ang Gen Z sa Blackpink. Ayun. Oo nga, no? Masok. Naman pala eh. Pero ganun sila ka-desperate ha. Isipin nyo yan.
Kung sino-sino na naisip nila. Tito Soto, Torre, Risa. Kasi wala naman silang Grabe, pambato. no? Wala namang mga Vice pambato kasi. Kahit pagsama-sama yung boto nun, Oo. hindi mananalo yun. Tsaka ito, yung kay Torre na yan, kung nalagpasan mo na yung isang pagkakamali na ginawa mo, lalong-lalo na doon kay, una-una, yung isang pagkakamaling ginawa niya kay Pastor, pangalawa, yung kay Pangulong Duterte, pinagbigyan ka na ng itaas na para magbago ka, tapos gusto mo na ulit ngayon tatluhin. Anak ng teteng naman. Abuso yun. Hindi, tsaka ito nakakahiya sa mga men in uniform natin na may isa silang miyembro na kapag sa oras na kailangan sa gipitan na mission sa pangbabastos, may huhugutin silang isang ganito. Kasi itong gagawin niya, katulad niyan, maling-mali na yung ginawa kay Pangulong Duterte, tapos uulitin na naman kay Senator Bato. At yung nanghuli kay PRRD, yun din yung gagamitin para kay Senator Bato. Hindi nga gagamitin eh. Siya lang nagpupumilit. Ayaw na sa kanya. Oo. Pero Hindi, kahit nagpupumilit na. siya. Pinipresenta niya sarili Pwede niya. kasi yun pwede kasi din talaga na mangyari yun, napalabasin lang na, na siya ang nagpe-presenta. Pwedeng ganun Alam naman natin ang karakas ng gobyerno ngayon, ng administrasyon na magpasiklab ka para sa bandang uli, wala kaming kasalanan Pero dyan. alam mo, Jay, yung, di ba, sumiklab ulit yan yung kay Senator Bato, arestuin. Malabo na kasing mangyari yan. Gawa nang naglabas ng bagong ruling ng extradition yung Supreme Court. Yan. O kaya feeling ko, itong iniingay ni Tory ngayon, nagpapapansin talaga. Makorek kita dyan. Meron tayong tinatawag na Remulla 101. Breaking, yung bending the law. Bendalo. So kahit may Supreme Court na decision, merong Remulla 101 theory. Pero sinabi Lakas talaga. na rin nila na hindi naman figure of speech lang daw 'yon. Hindi naman daw 'yon actual na ibebend yung law, but figure of speech. Ginagawa naman Ito yun. matindi dyan. Sino ang pumigil sa pagpapasori ni Marcoleta kay Remulla? Ayun ang Ano ba? Senate President Si ba? Risa Ontiveros. Oh. So kitang-kita mong sumisip-sip itong si Risa Ontiveros kay Marcos. Oh, yun lang. Kasi nga, ayaw sa kanya ng, balita ko, ayaw sa kanya ng Pink ng mga ilang mga leaders ng Pink. Mas gusto pa rin si Lenny. Kaya pinipilit nila si Lenny. Kaya siya ngayon sumisip-sip dito kay Marcos kasi kung siya nga naman ang Endorse. parang endorse. Malaking bagay pa rin yun kasi nakaupo sitting president, mayroon pa rin niyang makinarya. Yes. May pera pa rin yan. So hahabulin niya yung pera dun. Kasi remember sa kampanya, dalawa lang naman yan. It's either you win or you gain. O manalo ka o kumita ka. Mita dahil doon sa campaign funds. Sino ba maraming pera ngayon? Administrasyon. Kaya sip-sip ng todo yan sa administrasyon. Wala naman kasing prinsipyo yan Yun lang, oo. Yung kay kay Torre, parang kung si Torre kukunin, alam natin for the sake of conversation lang, insulto yan sa mga active na na mga pulis. Kasi tinanong din ni Panfilo Lacson, bakit si Nartates, acting PNP chief pa din. Diba? Parang gusto na nila talagang sibakin to kasi hindi naman pwede na dalawang four-star general di Isa ba? lang dapat. So, ibig sabihin, talagang insulto to partner. So, ibig sabihin ba, hindi kaya ng mga active na general itong trabaho at si Torre pa rin ang kukunin nila. So, malabo rin yung mangyari. Baka dyan na sila mag-away-away. Ano ba, ayaw bitawan ni Torre yung posisyon niya? Ayaw. Kasi Kapal ang kailangan mukha mo, early retirement para full-fledged four-star general na si Kapal Nartates. din, Kapal din Hindi hindi kaya nung ibang general gawin. Ayaw lang nilang gawin yung ginagawa ni Torre na manghuhuli ng illegal. Yan. Kasi dapat nung pagkahuli mo kay PRRD, dinala mo pa yan sa korte ng Pilipinas, hindi mo binitbit doon. Hindi gagawin ng ibang general yon dahil sumusunod sa batas. Pwede. May punto ka doon. Pero yun nga, isa pang balita, speaking of yung pagpapadala kay Pangulong Duterte dyan sa ICC. Kasi may balitang umikot nito lang na natagpuan na naman daw si Pangulo na walang malay sa kanyang selda. Pero pinabulaan na naman ito ni Attorney Kaufman. Sinasabi nga na hindi daw totoo yun at inaantay ni Pangulong Duterte yung resulta
kasi sa November 28 ilalabas na ng ICC yung kanilang decision whether i-release nila si PRRD. Pangulong Duterte. At balita ko, ilalive yan. Ilalive So, ng ICC. abangan natin yan, abangan natin. Patungkol yung kay Torre, balikan ko lang ng maiksi. Hindi na yan makagalaw ngayon nang nandiyan dyan si John Vic. Alam naman natin nagkakiskisan niya kaya naitsapuera yan eh. So, malabo yun. Parang suntok yan kay John Vic kung bibigyan pa siya ng ganong Pabor. trabaho. Ikaw, ano masasabi mo sa kaibigan mong si Ganun. Ay, Torre General na Torre. nagpupumilit pa rin na maging relevant? Ay, akala ko kailangan na ng lupa yan. Di pa. Wala ko. Kulay lupa lang, pero hindi pa Kulay at na yun eh, no? Pansinin mo lahat ng magkakulay, no? Meron lang kayo, kuya, kuya, mas lala, Binanatan ka. oh. Bakers yan. Bakit naiitiman ka ba kay Dada? Bakers yan, uy. Oh. Ay, bakit ganun pera na sa'yo? Kobe Bryant yan, no? Hindi mo kulay. Kobe Bryant. Bumabawi. Ano yan, kulay at leta yan eh. Eh yung si Marcos, si Boying, si Torre. Alam ko kulay at eh. Pati buto nun, tsaka kaluluwa nun, itim. Ano yun Iba eh. yun. Actually si ano raw nag-early retirement kasi sa tanas ha. Dahil sa kanya. Sa kanila tatlo. Magre-resign wala. Pero grabe no, meron pa talaga siyang kapal ng mukha na ipresenta yung sarili niya, no? Pinupush niya Hindi, pa eh. kasi alam mo, pinupuri kasi siya ng mga pingklawa, yung mga ng mga kalahi niya. Inuuto-uto siya eh. So, siguro, kasi sabi nila ha, kwento lang sa atin to, may pagka-narcissist daw talaga ito si Torre. O yung Magaya parang, ka ng boxing. alam mo yung parang FLM, ganun ang datingan. Mahilig Magkahawig pa sila, di ba? Isa pa pala yun. Isa pa pala yun. Yung mga ganong kulay, sasama na ugali. Kaibigan mo ba si FLM? Hindi. Okay. Minumura ko lang pag gusto ko. Dapat ito si Torre imbestigahan tungkol doon sa mga maling ginawa niya sa kanyang serbisyo. Aside from that, etong balik natin kay Risa Ontiveros, yung PhilHealth. Kanina gusto mong sabihin yan eh. Dapat maimbestigahan siya tungkol doon sa PhilHealth na yun at saka yung insertion niya. O hindi ba? Dapat mag-ano pa rin yan. Yung ombudsman, dahil nga may mga lumabas na mga ganitong question, i-pressure din natin dapat ang ombudsman. Pero linawin natin, kasi doon sa PhilHealth, absuelto siya doon. Okay? Pero bakit natin sinasabi na dapat imbestigahan din ng ombudsman? Yun din naman na nangyari kay Joel eh. Oo. 'Di ba? Kay Senator Joel Villanueva Sabi-sabi lang din yun. Na absuelto rin, 'di ba? So, bakit uulitin niyang imbestigahan 'yun, pero dito kay Ontiveros hindi? So, may problema. Talagang namimili si Rimulya pagdating sa Sino ba yung nakakaalam kung magkano yung figures ng PhilHealth? Billion din yata yan eh. Kung matatandaan ninyo, yung issue niya sa PhilHealth, yung ginamit niya yung pondo daw ng ito, di umano, mainit to noon, ginamit niya yung pondo ng PhilHealth para sa kampanya niya. Parang lumalabas yung mga, niya sa mga booths. Yung para programa ng PhilHealth, pero yung mukha niya yun nandoon, napakalaki ng picture niya, para makatulong sa kanyang kampanya at hinahanap nga ng taong bayan yun. And ang alam ko yung figures dyan sa insertion niya, 1.35 billion yun eh. 70 billion. 70 billion yung sa PhilHealth. Tapos 1.35 billion. Etong bago. Itong bago. So dapat iniimbestigahan din ng ombudsman ito, hindi ba? May punto yung sinabi ni Boss Bay. Bakit kay Joel Villanueva pwede? Kasi, ang tawag dyan ng Pro Bongbong Marcos, hindi insertion, amendments. Pagka minority ka, insertion. Yun eh. So, ginagawa lang nilang legal, pero ganun din yun. Nakaw is nakaw. Pero feeling ko, kaya ayaw patulan ni Boy Monimunya, yung kaya Risa. Balita ko may relasyon sila eh. Grabe ka naman.
Matindi ah. Talaga. Ano ko lang, nahagap ko lang ngayon. Yung umano, allegedly. Alam ko kung yung umano. Allegedly, di mo ano. Bakit sila? 15 billion. Ibay talaga Correction, sikmura sabi niyan ni si Jay. Risa. Kasi si Jay nag-chat Bakit GPT. sila kasi yung kulay nila, ano? 15 billion, sure yan ha. Yung sa, yung sa PhilHealth Hindi pala scam, ha? 70, 15. Oh, kasi hindi lang yan. Pati 15 si billion. Leila de Lima, meron ding problema sa budget. Yung DOJ, meron daw siyang hindi unliquidated na milyon-milyon din yung halaga. Pero itong mga to, ang maingay sa issue ng corruption ni VP Sara. Pero sa corruption ni Bongbong Marcos, di umano, tahimik sila. according to Zaldico na 56 billion yung 56. hinatid Latest. sa kanilang pera, wala silang imik. Yun na nga, pinagtatawanan nga ng mga political commentators ngayon yung sinasabi ni Ping Lacson. 'Di ba na hindi ang si Bongbong daw ay walang kinalaman, tapos parang within the ranks of Bersamin, si Pangandaman, tapos Sila. yung dalawang Yusek. Sila yung lang may daw ang hindi Paano daw nangyari pwedeng yun? umangat Kaya nga, kay, boss, pinagtatawanan sila kung makikita mo sa social media. Halos siguro 90% ng netizens talagang puro tawa na lang ang sinusukli sa kanila. Kasi halata naman kasi yung ginagawa nila. Mga Na puro sip-sip to mga pagtatakip. to eh. Alam nyo, hypocrites tong dilaw na to. Oo. Tulad nito si Risa, ito si Dilima. Parang wala na atang driver si Dilima. Meron akong kakilala, poging driver, baka kailangan mo. Kasi parang kakaiba ka na eh. Yung, tingnan nyo mabuti, napakatahimik nila doon sa sinabi nung kapatid na adik si Bongbong Marcos. Balik tayo ulit doon. Para sa akin, wala kayong karapatang magsalita ng kung ano-ano. Etong may epekto sa bansang Pilipinas na adik ang presidente. Kasi posibleng dyan nagsimula ang nakawan dahil may adik na presidente. Bakit mataas ang dolyar? Dahil may adik na presidente. Bakit bagsak ang ekonomiya? Dahil may adik na presidente. Lahat po kasi ng decision dyan galing doon eh. Posible. Diba? Pero bakit tahimik kayo? Tapos lahat ang ginagawa ninyo, ingay dito, ingay doon, pagdating doon sa kay Bongbong, wala kayong nagawa. O, di ba? Dapat doon pa lang. Pero may breaking news. Oh. Breaking news. Sabi naman, umamin na si Marcos. Na? Nga, adik. Hindi, ako ang nagsimula nitong lahat. Oh. Ako ang magtatapos. Parang Ah. baliktad ata yung gusto Umamin nga. nangyari dyan eh. Siya nagsimula nung Nakawan. nakawan. Oo. Ano Siya ko? yun. Dapat dyan, mula sa simula, ang nais namin, ikaw ang matapos. Pero bukod kay Bongbong Marcos, ito nga, the term Risa insertion flood control refers to recent allegations Magkano and yan? related controversy in the Philippines that Senator Risa Hontiveros made a 750 million insertion for flood control projects as part of a larger 3.35 billion alleged insertion in 2025. Patay. GA. Lalaki. Hindi yan, hindi insertion yan. O, Risa. Ipaliwanag mo yun, Risa. Kailangan talagang, bukod sa ipaliwanag niya, kailangan imbestigahan din talaga. Yes. ng Tapos sinisilip yung ibang senador, di ba? Galing nitong magreklamo eh. Galing nitong mag-open ng mga kaso tungkol sa mga tao. Ito ang isang malaki to. Mantakin mo, ang ano ba, advokasya niya? Yes. Di ba, ang advokasya niya, ang, Sa mga ang committee niya, kababayan. kababayan, kabataan. Pero bakit biglang meron kang flood control project? Diba? Di ba? Alam naman natin, pinadadaan yung corruption sa flood control. Correct. Oo, di ba? So, tapos makikita nyo, SALN, usapang SALN. Magkano Pero- lang ang SALN niya? 18 million lang. Oo, di ba? 11 ba? Anyways, walang 20 million yung kanyang Ang tanong ba, mayroon bang naipakitang proyekto si Risa Hontiveros doon sa insertions or amendments na binigay sa kanya? Yung maraming sinasabi na meron daw mga dapat nagsimula na, nawala pa, merong hindi pa natatapos. So dapat yan? talaga, tama, imbestigahan talaga. Kasi Lahat. hindi pwede na Lahat. pamimili na kayo ng imbestigahan. Si BP Inday Sara, araw-araw gusto niyong imbestigahan eh. Samantalang ito, billion na pinag-uusapan natin, partner. Oh, tapos inuuna nila yung 125 billion, di ba? Ngayon, yun Yun pa ang rin pinag-iinitan nila. Pero samantalang yung mga insertion nila na sobrang lalaki, tahimik sila dun. At yung ombudsman natin, hindi natin maramdaman. Doon lang natin nararamdaman sa mga kalaban. Hindi lang kay Risa, meron pa sila Grace po, Oh, meron yun pa pa sila nga eh. Binay. Di ba yung mga nilabas, okay lang din naman yan na imbestigahan yan. Pero aside from that, dapat talaga lahat. Alam niyo kung dapat, bakit hindi nila magalaw yan? Kasi Bongbong Marcos is trying to please the Yellow Pinks. Dapat pag ginalaw niya yung mga yan,
wala na siyang suporta. Wala na yung loyalista sa kanya. Kakaparanggot na lang natitira. Tapos bibirahin niya pa tong Dilaw. Wala nang matitira sa kanyang suporta. Pwede. Tsaka alam ko rin na ano rin ng administrasyon yan, alam yan. Yung mga insertion na yan. Yan nga yung nag-ano dyan eh. Yan nga yung hawak nilang kahinaan ng mga yan. O sige, mag-ingay ka, lalabas ko to. Kaya etong si Risa, hindi nag-iingay sa mga issue ngayon. Kaya takot siyang magsalita. At talagang hindi niya gagawin yon dahil nga hawak ng nasa taas yung mga sikretong ayaw niyang mabunyag. Katulad ng insertion niya. Ito nga, sabi nga ni Ian, dapat talaga bitayin ng mga malalaking kurakot tulad ng ginawa sa China. Kasi sa China, ganyan. Pagka nangurakot, talagang bita eh. Oo. Kasi may isa pang post na lumalabas din sa sa social media, no. Aside from wala tayong death penalty sa mga plunderer dito sa Pilipinas. Yung death penalty sa mga sa droga, wala rin tayo dito. Wala yung mga rin, paligid na bansa natin, meron ng death penalty sa mga magpapasok ng droga. Thailand, Singapore, 'di ba? Talagang pagka nagpasok ka ng droga, dedo ka. Pero dito sa atin, may drogang nahuhuli pero walang drug. Walang drug lord na nahuhuli. Yun ang problema sa atin. Meron tayong commenter, nag-comment sabi dun sa social media. Ano masasabi nyo sa korupsyon sa bansa at kakulangan ng accountability? Isa sa nag-comment doon sa live natin. ating live. Oo. Ayun na nga. Masasabi nyo doon, wala daw accountability dito sa Pilipinas. Wala naman talaga eh. Kaya nga, yung mga politiko natin, kung magnakaw talamak di ba? Tama yung sinabi mo kanina, kuya kung magnanakaw ka, wag ng konti, lakayan mo na. Di ba? Parang yun na yung trend eh. Ganun na rin eh. Wala kasi tayong batas na magpapatupad dyan na yung death penalty nga eh. Kaya nga, Ang batas, pero Kaya walang nag-i-impose. walang nag-i-impose. Pero yung death penalty, maganda yan. Yan yung panukala niyan si Senator Bato de la Rosa Umaray nga yung kaibigang congressman nito ni Banat Bay. Si Chua. Ay, ang problema nga doon. niya. Kasi kung hindi natin, kung walang kamay na bakal, kung hindi mo sasampulan yung mga yan, magnanakaw at magnanakaw. Sampulan mo ng isa yan na nagnakaw sa Kabanang Bayan, barilin nyo dyan. Malamang lahat siya matatakot. Baka wala nang tumakbo dyan. Kasi kahit sabihin na natin na ang gusto nga ni Atty. Vic, siguro yung 100,000 ba? Pag umabot sa 100,000, death penalty. Pero walang pinagkaiba yun, maliit o malaki. Ninakaw nyo yun eh. Hindi nyo naman pera yun eh. Pera ng taong bayan yan. Pera ng taong bayan para sa bayan. So, kung walang sasampulan, walang mangyayari, hindi yan matatakot at magnanakaw pa rin yan. Pero ako mas maganda siguro pag yung mga death penalty na yan sa mga involved sa drugs or sa corruption, siguro sa panahon na siguro ulit ng mga Duterte. Kasi kapag ngayon isinagawa yan, baka gamitin pa ni Marcos yan na sa mga kalaban niya, yung death penalty na Sa kanya? Ay, totoo lang. Iisip ko yung sino, no? Napaisip ka talaga. Bira Ano ba yan, pinainom nyo dito? Ba't ganito to ngayon, ha? Napaisip din tuloy ako. Hindi pwede kasing Pero mangyari yun hindi eh. kasi manggagaling yan sa Congress. Sa tingin mo yung mga congressman, sila nga yung mga kurakot. Isa pa yan na dapat imbestigahan ng ombudsman kasi conflict of interest. Maraming mga congressman, si Pangulong Duterte rin na nag-expose niyan. Yes. Mga congressman na mga kontraktor, ang dami niyan. Hindi ba yan? Katulad yan, sila Dong Gonzales din na yan. ihawak Di din umano, ng na Romualdez mga yun. kontraktor din yung mga yan. Pero bakit? Hindi ba? Hindi sila Ang problema kasi kinakasuhan. sa Pilipinas, kaya walang accountability, ang bagal ng justice system. Kaya naman nilang tumakas pagka, isipin nyo ito yung warrant of arrest, si Zaldico at yung 17 others na hindi naman mga congressman. Pero kung titignan ninyo, puro congressman ang kontraktor. So, bakit ganun? 'Di ba? At the same time, yung sinasabi niyong ako matagal ko na rin gusto yung death penalty, pero malabo yan. Kahit anong gawin mo sa death penalty, hindi naman mapapatupad dyan. Tatakas lang at tatakas yung mga tao. Kasi, magnakaw ako ng 100 billion. Halimbawa lang, nakawin ko 100 billion. Pero alis na ako, bukas, bahala na kayo sa buhay nyo. Wala, ganun din yun. Bibili ka lang ng sarili mong passport. May nabibiling passport Yung bibili ka ng lupa, bahay,
may negosyo ka, magkaka-passport ka sa ibang bansa. So, kita mo yung walang pananagutan eh. Walang accountability. Bantakin mo, meron ditong news, sinare dito ng isang vlogger. Totoo itong news na ito, sabi ni Marcos. Marcos promises Cebuanos, there will be no flooding next year. Ay yung mga ganyan, kaya ang lalakas ng loob magsalita kasi alam naman nilang, ngayon kung hindi matupad, halimbawa yung sa bigas, mantakin mo, pinangako yun, hindi natupad. Ano nangyari? Wala. Ito, meron na naman siyang pangako, hindi na naman matutupad dyan. Ano nga yung mangyari? Wala din. Kasi nga, walang accountability. Hindi, sana, kung merong somehow moralidad itong si Marcos, pag hindi niya tinupad, sana mag-resign siya. Ganun. Dapat. Walang ganun eh. Di ba? Walang ganun sa Pilipinas. Kasi sa ibang bansa, kung kukumpara natin, pag may ginawa kang masama, resign. Pag hindi mo nagawa. Dito sa atin. Kasi kahihiyan yun eh. Kahihiyan mo at ng pamilya mo at maging ng magulang mo. Kahihiyan yun. Dito sa atin, walang ganun. At yung pangako niya na yan, January yan, di ba? January, February. Tag-araw yun eh. Talagang walang mangyayaring baha nun. Next year, wala talagang mangyayaring baha next Hintayin year. natin August. Kasi Speaking of tag-araw yun. Speaking of death penalty, di ba? Ano sinasabi ni RJ kanina? 100,000 to ano? Alam nyo kay Pastor Apollo Kibuloy yung pinangako niya nung kampanya? Kahit piso. Shoot, ano yan? Firing squad yan sa Luneta, yun ang pangako niya eh. Ngayon, ang tanong dito, posible ba ang zero corruption sa Pilipinas? Posible. Posible. May Nangyari nga resibo sa KOJC yan eh. Ayun. Di ba? Oo. Tsaka kaya naman siguro nawawala ng accountability kasi nagsasabot-sabuatan eh. Pagka may nilaglag kang isang politiko, magsasalita, madadamay ka. Kaya nga napakalaki ng papel sana ng Armed Forces of the Philippines dito. Kapag medyo tagilid na ang konstitusyon ng Pilipinas, hindi na nasusunod ang batas, nandiyan na sila para pumasok. Kaya ako nagtataka, ang dami na nangyari sa Pilipinas ng mga kalukuhan, marami nang nailantad, pero yung AFP natin nandiyan nakatanga. Kakampi ba namin kayo? Kakampi ba ng mga Pilipino ang Armed Forces of the Philippines? O paano ba? Ano ba gagawin natin mga sir? Alam mo kung bakit? Nakaroot kasi sa konstitusyon eh. Ang problema, may hawak ng budget ng Supreme Court at ng AFP, DBM pa rin eh. Nagsisimula pa rin sa executive. So sila lahat tanda natin, pera ang nagdidikta sa mundo na to. So kung sila may hawak ng budget, wala, sunod lang lahat yan. Kaya kalokohan yung sinasabi nilang meron tayong 3 branches of government. Hawak pa rin ng presidente ang budget, ang pera. Sana ang gawin, ano ba dapat ang pwedeng gawin? Hiwalay na, nakaalat na. Hindi pwedeng galawin ng presidente, ito talaga ang budget ng Supreme Court. Ito ang budget ng AFP. Walang pwedeng gagalaw. Walang ganun sa Pilipinas. Kaya talagang didiktahan lang ng presidente kung sino yung maupo dyan. Dagdagan ko yung tungkol sa accountability, no? Kasi yung accountability, hindi yan nakadepende sa iba. Ano yan? Personalidad mo yan. Dapat ikaw. Halimbawa, may masamang nangyari. Dapat yung sarili mo ang titingnan mo, bakit hindi ko nagampanan yung dapat kong ginawa. Doon pa lang, sa sinabi na bangag to si Bongbong Marcos at magpa-drug test siya, hindi niya sinagot kung dapat ba akong magpa-drug test o adik ba ako. Hindi. Nagturo siya eh. Tinuro niya, si PRRD, fentanyl yan, fentanyl. Diba? Mapapansin mo na lang na wala talaga silang accountability. Itong tagapagsalita niyang si Claire. Kasi kung talagang ikaw, kikita mong binibintangan ka na ng adik, nagkakaroon ng problema, inaako mo, ito ang aking kasalanan, ito yung aking mali, ito gagawin natin. Hindi, yung tagapagsalita niya eh. Basta may masamang nangyayari, turo sa Duterte. Palagay ko lang, baka mamaya susunod na komentaryohan ni Auntie Claire, yung mga natanggap nating regalo. Kasalanan ng Duterte, ba't yun lang? Diba? Ibig sabihin natin, wala talagang accountability. Pero yung sinasabi nyo, zero corruption. And speaking of accountability, diyan meron ang KOJC. Kaya nga nagkakaganyan ang KOJC. Nakikita nyo, merong kingdom. Yes. Diba? Bakit ang laki ng
pag nakapunta kayo dyan, parang wala kayo sa Pilipinas, hindi kayo parang nasa Davao. Bakit? Dahil si Pastor Kibuloy may accountability. Ayan. Sa kanya, chinalis niya yung sarili niya na meron akong responsibilidad. Ito ang gagawin ko. Kaya nga naman ang bawat, kami po ay hindi members. Ewan ko kay Boss Dada. Lapit na. Pero kami, hindi po. Pero nakita namin kung paano, sa totoo ito ang sarap ng buhay ng mga members. Correct. Di ba? Wala silang iniisip Well provided. Lahat. Hands-on na leader. Sabi nga, simula pagkapanganak hanggang mamatay. Oo. Yun ando doon na. So, iyan ang example ng zero corruption, accountability dahil yung responsibilidad, akuin mo lahat para sa ikauunlad ng buong kongregasyon. Kaya ang daming First galit world, kay Pastor ng mga politiko ngayon dahil sa ganyan. Papahiya sila. Napapahiya sila eh. Hindi, tama. Kasi yung dumi, di ba? Halimbawa, madumi ka, nasa dilim ka, hindi mo halata Oo. Pero pag nasayadan ka ng ilaw, Ayan Ayun. na. Kita na. Yan yun, nasayaran sila ng ilaw ni Pastor, zero corruption. Paano mo bibiyakin yung Tsaka zero ito, corruption na yan? Kaya nga yung kaninang katanungan nyo na kung nanalo ba si Soto at Lacson, nga yung dyan nga yung natin na kaya nanalo yung dalawang yun dahil sa ganitong gagawin nila. Ayan. Ito na yung papel nila. Pero ang totoong nanalo dun, para sa akin sarili ko opinion to, baka nga si Pastor pa yung isa dun sa mga nakapasok dun Napilit nilang tinabunan para lang sa korupsyon na naman at pangloloko na naman nagagawin nila sa pamamagitan ni Soto at ni Lacson. Lahat naman ng mga tumakbo noong nakaraan makikita naman natin talaga na si Pastor Apollo Kibuloy talaga mayroong resibo, may papakita talagang resulta. Yung iba nangangako pa lang, siya meron na Nagawa na. Kaya nga kung dito sa Pilipinas, sabi nga nila, ang bansang kaharian ay isang first world country sa loob ng isang mahirap na bansa. Posible mamimili lang tayo ng mga leaders na katulad ni Pastor Apollo Kibuloy na yung ibabalik, yung pera na para talaga sa tao, ibibigay mo talaga sa tao. Kasi ganito sa KOJC, yung pera ng buong kongregasyon napupunta sa Nagmumula lahat. sa- Mantakin mo, saan ka naman makakita ng libre lahat. Libre pagkain, paaralan, libre ang kanilang tirahan, hindi ba? I mean, kung posibleng mangyari sana yan sa Pilipinas, kung meron lang tayong leader na matuwid. Katulad ni Pastor. Posible. So, wag tayong mawawala ng pag-asa, mga kababayan. Magkakaroon pa tayo niyan. Sayang lang. At kung totoo, itong mga sabi-sabi na dinaya talaga, Garcia si Pastor, may mga susunod pa naman na eleksyon. At mismong si Marcos Jr., di ba? Isang patunay, buhay na patunay, na kamangha-mangha talaga ang Kingdom of Jesus Christ. Sabi ni Marcos, meron palang ganito dito sa Pilipinas. Posible pala mangyari. Doon pa lang dapat nakakuha na siya ng idea. Hindi niya ginawa. Nung panahon nun, matino pa siya nun Matino pa ata siya noon. Matino nun. Hindi na rin ba? Matino. Sabi ni Amy, bata pa lang. Ano na yan. Tumitira na. Buksa na bata pa. So, kaya tama sinabi ni Boss D na huwag tayong mawawala ng pag-asa kasi habang may buhay, may pag-asa, at magkakaroon tayo. Hindi papayag ang Diyos na manatili tayo sa kadiliman. At there's always a light at the end of the tunnel. Yun. Sige, wrap up Tsaka tayo. Paring RJ, final message mo. Final message. Tsaka isipin nyo to mga kababayan. Yung ginawa ni Pastor, wala pa yung pera ng taong bayan dyan. Nagawa niya yan sa sarili niya lang, di ba? Siyempre, sa tulong ng congregation. Pero isipin nyo to, kayang gawin ng isang Pastor Apollo, si Kibuloy, bakit hindi magawa nung mga, yung mga politiko natin na masasabi natin na mas kaya nilang gawin kasi meron silang may pera may budget Kaya kung kayo mga kababayan alam ko namang gising na tayong lahat, gising na kayong lahat, wag na sanang dumating sa punto na magpapauto o magpapabudol na naman tayo dahil lang sa magaling magsalita na politiko. So ito, hindi pambobola itong sinasabi natin. May resibo. Resibo. Hindi ito pambobola. Sir Jack, anong yung huling mensahe sa ating mga tagapanood ngayon? Huli mo na yan, ha? Ngayon ko naman, maglayip pa ako Ngayon lang, ngayon. Wag naman. Ilang. Ako si Pastor, simula nung nakapasok ako rito,
napatutuhanan mo, napatutuhanan nyo na lahat ng sinasabi nyo ako kay Pastor, nasaksiyan ko rito sa loob. Disiplina, no? Disiplina. Actually, mga boss, kung makakapasok kayo ng SMNI o kahit saan SMNI, kayo gulsi. Lahat ng ginagawa nila para sa tao, para sa community nila. Walang ano nito, walang palakasan nito, lahat pantay-pantay. Kaya, sana, makalabas na si Pastor. Kaya yung Pastor, pag nakakalaya ka, ako naman sa loob. Palit tayo. Palit kayo. Palit tayo, Pastor, para namimiss ka na ng mga tao. Pagkakot, palit eh. Palit ulo yun. Palit, kailangan palit. Kung sila makakuha sa mga kalabas, di ba? Palit ulo na lang. Ako, willing ako, Pastor. Basta wag palit labi. Ay, Mahirapan. yung pala yun. Mahirap yan. Mahirapan pagka si Pastor. Hindi makakapag ano yun. Yun lang, Di ba palit si naniniwala Pastor? ako na malayong mararating ng Pastor. May magkakapas Pastor. Sobrang malaki. Nakikita ako. Amen. Yan, maraming salamat, Pastor. Kakasama po sa Milan. O, imbitahan mo sila, tsaka batiin mo yung asawa mo, nanonood. Ay, kasama ko nanonood ko. Tapos ka naman maglama. Naglanak ko kayo ng Tide na nakuha mo. nakuha ko kay Sarah, kay Ma'am Sarah kahapon. Ginamit niya ngayon. Ako gamit mo habang nanonood ka. Pero maganda pang ano yung ligo. Tight. Ay, oo, naranasan ko nun. Malit ako nun. Wala kami nun. Bubble bath eh. Ang No? Puputi ka dan. mahakti. Makati. Mahakti yun. Ginamit po nung bata yun? Kahit wala Buti akong na lang sugat. di namin ginamit yun. Kung hindi Ano mo nagkagalit. nangyari? Huwag kayong kakamit ng time bar, ha? Hindi man nanliligo yun. May nang damit yan. Okay? Okay na. Ako naman. Ay mo, Jay. Yun, no? Yan, siyempre sa mga kababayan natin dyan, kahit anong pang-divert sa mga issue na kinakaharap ng administrasyon, dapat palagi tayong handa. At ayun, focus lang. At siyempre, anuhin ko na to, samantalahin ko na tong na i-share niyo yung mga bawat na pinapahayag, bawat pahayag na mga tunay na balita, siyempre ng SMNI, yan ng DCAR 1026 dyan sa YouTube, at siyempre sa mga Banateros Brothers yes. din. Napakahalaga po nung pag-share nyo ng mga video para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan, lalong-lalo na ng iba pang mga hero abroad sa mansulok ng mundo. Oh, Choli. Higit sa lahat, ito wag nating kakalimutan. Tuwing Sabado, Sabado nights. Oo, dito kasamaan nyo yung mga single dyan. Iba na Sabado nights ngayon. Dati Oh, iba ito eh. na, panuorin nyo yung mga hagibis o banatero sa gabi-gabihan ng Sabado, 6 to 8. Etong patungkol kay Pastor, second casualty to si Pastor. Una pong talagang target nila dito si PRRD. At pangalawa po si Pastor Kibuloy. Pero alam nyo, yung mga nakakulong, sila yung may magandang ginagawang mabuti sa bayan natin. Hindi po yan tumiklop. Isipin po natin, kung si Pastor ay pumikit na lang sa maling ginagawa ng gobyerno natin, laya na to si Pastor eh. Pero handa siya magsakripisyo hanggang dulo. Again, same with PRRD. Pinili din ni PRRD na umuwi. Alam niya na huhuliin siya dahil kasama natin sa Hong Kong eh. Alam niya huhuliin siya pero umuwi. Nanindigan tong 2 taon na to para sa ating bayan. So ipagdasal po natin na hopefully makalabas sila sa lalong madaling panahon at pagpalain pa tayo ng Panginoon na magkaroon ng 2 pang leader na katulad o mas marami pang leader na katulad ni PRRD at saka ni Pastor Kibuloy.